Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Tayo ay nasa Suratul Fajr pa rin. Ito ay pagpapatuloy ng pagpapaliwanag sa Suratul Fajr. Kung saan ay sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad. Hindi mo ba nakita kung ano ang ginawa ng iyong Panginoon sa sambayanan ni Ad? Dito ang Allah subhanahu wa ta'ala ay tinatanong niya ang propeta sallallahu alaihi wasallam, Alam tara, itong istifham, pagtatanong ng Allah subhanahu wa ta'ala sa propeta sallallahu alaihi wasallam ay ito ay pagtatanong na kung tawagin nila sa Arabic ay litakrir. Hindi nangangahulugan na tinatanong ng Allah subhanahu wa ta'ala sa propeta sallallahu alaihi wasallam ay dahil hindi alam ng Allah. Hindi, kundi nais ito ay litakrir, no? Nais ipa-amin sa propeta sallallahu alaihi wasallam, kundi guys nais para bagang ito ay pagsasabi, pagtatanong na hindi nangangahulugan na hindi alam ng Allah, kaya tinatanong ang propeta sallallahu alaihi wasallam, kundi gusto niyang ipa-alaala, parang gano'n, no? Sa propeta sallallahu alaihi wasallam kung ano ang ginawa niya sa sambayanan ni Ad. Yung itong kayfa, ibig sabihin yung pamamaraan ng parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sambayanan ni Ad. At itong yung patanong dito ng Allah subhanahu wa ta'ala na tara, no, hindi mo ba nakita ay ang ating mga ulama ay sinasabi nila, ito ba ay nakita ng mga mata, tinutukoy ay yung mga mata, ay hindi ba nakita ng yung mga mata o Muhammad, o di kaya ay sinasabi nila ay ito ay kalbiya, ibig sabihin hindi mo ba nalaman, no? Ibig sabihin hindi tinutukoy dito ay mga mata, kundi hindi mo ba nalaman. At yung mga nagsasabi na nakita ay dahil sinasabi nila ay dahil sa itong pangyayari na ito ay popular, no, alam ng mga tao, nakikita nila yung mga athar, yung mga bakas ng parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao na ito, sapagkat itong Ad ay ito ay isang tribo, no? Itong Ad na ito, pangalang Ad, ito ay isang pangalan ng isang tribo. Tinatawag ito sa isang tribo, no, na kung saan ay tribo na Baida, o di kaya ay tribo na kumbaga wala nang natira sa kanila nang dahil sa parusa sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala nang natira sa tribo na ito na nabubuhay pa, o di kaya ay hindi na nagpatuloy ang tribo na ito, kundi mula sa umpisa hanggang sa huli ay sila ay pinarusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala nang tinira sa kanila, lahat sila ay nangamatay. At itong tribo na ito ay nandito sa Middle East, ano? Ito ay sa bandang timog dito sa Middle East. At ang propeta na ipinadala sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang kanyang pangalan ay si Hud sa Arabic, ano? Pangalan sa Arabic ay Hud. So ito ang propeta na ipinadala sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Itong lugar nila ay sinasabi ng ilan sa mga ulama, ito ay sa pagitan ng Oman at saka Hadramaut. Oman, ibig sabihin ay pagitan ng Jordan at ng Yaman. So dito makikita itong lugar o di kay sambayanan ni Ad.
No? At pinadala sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala ay si Hud alayhi salam, at siya ay nag-aniya sa kanila tungo sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit itong mga taong ito, sila ay nagmayabang, nagmalaki, o di kay nagmalabis, imbis na kanilang tugunan ang panawagan ni Hud alayhi assalam. At itong pagsasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na kayf ay papaano, kung papaano, o di kay kung ano ang paraan ng parusa sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay naisiparamdam ng Allah subhanahu wa ta'ala kung gaano katindi, no, itong parusa. Kasi magkaiba, halimbawa kapag narinig mo na sila ay pinarusahan, pero kapag sinabi sila ay aking pinarusahan, pero kapag sinabi mo, alam mo ba kung anong parusa ang ano, so para bagang gusto mong ipaalam sa kanya kung gaano ito katindi itong parusa na iyong ginawa sa mga taong ito. Pagkatapos ay sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Iram dhatil imad. Yung Iram ay pangalan din. Actually ito ay nagkaroon din ng ilang pananaw ang ating mga ulama kung ano ba itong Iram na ito. May mga nagsabi na ito ay pangalan ng kanilang lolo, no, kung kaya tinawag na rin sila na Iram, yung buong sambayanan, dahil ang lolo nila ay si Iram. May mga nagsasabi na itong Iram naman ay ito ay pangalan ng lugar, no, pangalan ng, at may mga iba pa na mga nabanggit ang ating mga ulama. Kung ano ba ang tinutukoy, kung ito ba ay pangalan ng tao, pangalan ng lugar, o di kaya ano pa man ng mga kanilang mga nabanggit. At ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, dhatil imad, ay dhatil imad, dito makikita natin sa translate, pagsasal, nagtatanga ng pambihirang lakas. May mga nagsasabi na dhatil imad, ibig sabihin ay sila yung mga nagmamay-ari ng mga matataas na gusali na matitibay, no, mga matataas na gusali na matitibay, pero hindi gusali siyempre doon sa mga nauna, ito yung kanilang ginagamit na mga bahay ay mga bato, no, mga bato. So ibig sabihin nito, so ito yung tinutukoy niya, dhatil imad, ay dahil sa sila yung mga nagmamay-ari, nagpapatayo sila ng mga matataas at matitibay na mga bahay, mga gusali na gawa sa bato. Katulad halimbawa ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa tanhituna minal jibali buyutan tarihin. Ibig sabihin, itong mga taong ito ay yung mga bato na malalaking mga bato na kasing kumbaga parang mga bundok na bundok na mga bato ay ginagawa nila, katulad ng halimbawa makikita natin, no, sa Google, yung mga parang inukitan, no, inukitan yung mga bato, talagang binubutas nila sa gitna, pagkatapos inukitan nila, nilalagyan nila ng mga kakaibang mga dekorasyon. So nangangahulugan ito na malalakas ang mga taong ito, dahil sa panahon na yun ay wala namang kagamitan katulad sa panahon na ito. So yung mga nagsabi halimbawa na ito ay tinutukoy dito ay pambihirang lakas, hindi ito nagkakasalungatan, no? At yung mga nagsabi na ang tinutukoy sa dhatil imad ay mga nagpapatayo, dahil sila ay mga nagpapatayo ng mga malalaking mga bahay na gawa sa bato, dahil hindi naman nila yung magagawa kung hindi sila pinagkalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga pambihirang lakas, no, pambihirang lakas. At ang Allah subhanahu wa ta'ala sa ibang ayat sinabi niya na watattakhiduna masani'a la'allakum takhludun, na kumbaga ito ginagawa nila
na kung saan sinasabi ng Allah ito ay inyong ginagawa, itong mga katulad dito na paggawa ng mga bahay, la'allakum takhludun, na inakala ninyo na kayo ay mananatiling buhay. So ito yung mga ito yung dalawa na nabanggit ng ating mga ulama, no? Kung saan ay tinutukoy dito ay ibig sabihin ay sila nagpapatayo ng mga malalaking gusali at matitibay, o di kaya ay ang mga taong ito ay ang pamilya o di kaya tribo ng Iram ay malalakas, pinagkalooban sila ng mga pambihirang lakas. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, na kung saan ay katulad nila hindi pa nalikha, bago pa sila ay hindi pa ito nalikha, no? Yung mga nagkaroon ng dalawang pananaw dito, kung ano ang tinutukoy dito ay ibig sabihin na itong mga itinatayo nila, ibig sabihin itong mga tinatayo nila ang tinutukoy dito, na kung saan itong paggawa ng mga bahay na mga matitibay na gawa sa mga bato ay hindi ito nagawa ng mga nauna sa kanilang panahon lamang, o ang tinutukoy dito ay itong mismong mga tao ay hindi nilikha, wala silang kahalintulad na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na mga may nagtatango ng pambihirang lakas. Ay ibig sabihin ay tinutukoy, so nangangahulugan na ang tinutukoy dito ay maaari ay ang kanilang mga itinatayo na mga bahay na matitibay at malalakas, o di kay mismo yung kanilang mga sarili, itong mga taong ito, na kung saan ay yung malalakas at malalaking mga tao na kung saan wala pang nilikha ang Allah subhanahu wa ta'ala noon katulad nila. So ito yung dalawang pananaw na nabanggit ng ating mga ulama. At yung mga halimbawa ay nagsabi na ang tinutukoy dito ay ang mga gusali, yung mga bahay na kanilang itinatayo, ay mapapansin natin na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay sinabi niya na ginamitan niya na khalqa. Itong khalq, lam yukhlaq, ay ibig sabihin ay nilikha o nalikha, no? Ay nangangahulugan sa wikang Arabic ito, kung saan ang Allah subhanahu wa ta'ala kahit mismo sa Quran makikita natin na yung gawa ng isang tao ay ginagamitan din ng salitang likha. Itong mga nakalipas na mga araw, nakita ko yung debate ng yung SDA at saka isa sa ating mga kapatiran. At doon sinabi nung SDA na yun, yung pastor ay bakit sabi niya ay sinasabi niyo na ang Allah ay siya lang yung tagapaglikha. Pero bakit sabi niya sa Quran ay mababasa naman natin na pati yung mga Diyos-Diyosan ay naglilikha. So mayroon palang mga nilikha na maliban sa Allah. So ito yung narinig ko doon sa pastor na yon. So dito sa Quran, no, ang Allah subhanahu wa ta'ala kahit mismo yung gawa ng isang tao ay ginagamitan ng salitang likha o khalq kung tawagin sa Arabic. Subalit hindi ito ay napakalinaw sa ating sariling kaisipan na ang paglikha ng isang tao sa likha ng Allah subhanahu wa ta'ala kailanman ay hindi ito magkakatulad. Dahil ang likha ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay likha na mula sa wala. Kapag ka naglikha ang Allah subhanahu wa ta'ala, wala sa wala. Pero ang isang tao, kapag siya ay naglikha, nag-iimbento, ano pa man ang tawag dyan na salita, yung kanilang paglikha ng isang bagay, ito ay paglilikha na mula sa bagay. At yung bagay na yon ay likha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos ay parabagang pinagdugtong-dugtong lang nila yung mga bagay na yon hanggang sa mabuo, malikha nila kung ano man ang kanilang naisin. So ito ang pinagkaiba, hindi ito walang pagdududa ito, no, sa taong mayroong matuwid na pananaw di kay kaisipan. Halimbawa ang isang taong naglilikha ng bahay, pero yung bahay na yun ay gawa sa kahoy, at yung kahoy na yun ay likha ng Allah subhanahu wa ta'ala. So itong na ito ay kumbaga ay iniipon lamang niya yung mga bagay na kakailanganin niya, tapos sa pamamagitan nito bubuuin niya yung kanyang gusto na likhain. Hindi magkahalintulad ng likha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga sa ibang sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam,
doon sa yung hadith na yon ay hadith yon ng mga tao ng gumagawa ng mga ano ba, mga rebulto, gumagawa ng nagdo-drawing ng mga may buhay. Sasabihin sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang pagpaparusa sa kanila, no, sabihin, ahyu ma khalaqtum, ahyu ma khalaqtum, buhayin nyo ang inyong mga nilikha. Ginamit din dito ng Propeta sallam yung salita na khalq, likha, buhayin ninyo ang inyong mga nilikha. At ito yung mga gumagawa limbawa ng mga rebulto ng mga Diyos-Diyosan na gawa sa bato, kahoy, ano pa man, o di kaya yung pagdodrawing, no, ng mga pagdodrawing ng mga may buhay. So ngayon, sasabihan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala, buhayin nyo ang inyong mga nilikha. So napakalinaw ito na magkaiba yung likha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa likha ng tao. At itong pagsasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na wala silang kahalintulad sa mga nauna, ito ang dahilan, isa sa mga dahilan kung kaya itong mga taong ito, sambayanan na ito, ay nagmalabis sila, no? Nagmalabis sila dahil meron silang pambihirang lakas, katulad halimbawa ng sinabi nung ipaalala sa kanila ng kanilang propeta itong biyaya sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kanilang sinabi, wazadakum fil khalqi basta, at kayo ay dinagdagan sa pagkakalika ng basta, ibig sabihin ay pambihirang lakas. So isa ito sa biyaya sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit sila ay nagmalabis, naging mapang-api, katulad ng kung saan ay naging mayabang sila, no? Ay pinagmayabang nila yung kakayahan na ito na kung saan sinasabi nila, katulad ng pagkakabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, na sinabi niya, man ashaddu minna quwwa, sino pa, sabi nila, no, bilang pagmamayabang, sino pa ang may mas malakas sa amin, sino pa ang mas malakas sa amin. So, ang Allah subhanahu wa ta'ala, itong ayan na ito, sinabi ng Allah, awalam yaraw anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa. Sinagot ng Allah subhanahu wa ta'ala itong kanilang mga pagmamayabang, na sinasabi niya, sino pa ba ang mas malakas pa sa amin? Sinabi ng Allah sa kanila bilang sagot, awalam yaraw anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa. Hindi ba nila nakikita na ang Allah na siyang naglikha sa kanila ay higit na mas malakas sa kanila? Makikita natin doon sa sagot ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala upang iparamdam sa kanila, ipakita sa kanila na mas higit na mas malakas ang Allah subhanahu wa ta'ala, ay sinabi niya, siya na naglikha sa kanila. Sinabi ng Allah, no, naglikha sa kanila. Yung pagsasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya na naglikha sa kanila, awalam yaraw, hindi ba nila nakita na ang Allah na siyang naglikha sa kanila, ito ay pagpaparamdam na meron pang ang Allah ay mas higit na mas malakas sa kanila, upang iparamdam sa kanila na mahihina sila. Bakit? Dahil sila ay nilikha, no? So ang manlilikha higit na mas malakas kumpara sa mga nilikha. Kaya yun ang sikreto ng pagbanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa pagsabi nila siya ng naglikha. Dahil pwede namang sabihin ng Allah na awalam yaraw anna Allah huwa ashaddu minhum quwwa, hindi ba nila nakikita ng Allah ay higit na mas malakas sa kanila? Pero upang iparamdam sa kanila na na mahina sila at malakas ay ang Allah, sinabi ng Allah, hindi ba nila nakita na ang Allah na siyang naglikha sa kanila ay higit na mas malakas sa kanila, no? So ito yun ang sagot sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala, no? Pagkatapos ay sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa thamud alladhina jabu sakhra bilwad, wa thamud alladhina jabu sakhra bilwad. At kung paano ang ginawa sa mga angkan ni Thamud, na sila ang sambayanan ni Salih. Ito ay natalakay natin, no, na tinatabas at inukit nila ang mga matatayog na bato na nasa kalagitnaan ng maliliit na lambak, at ginawa nila ito bilang mga tahanan, kahaling tulad din nung itong mga tao na ito, no? Ito ay sila ang propeta na pinadala sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala ay si Salih, at sila ay tinawag na Thamud. Ay sinasabi na itong Thamud na ito rin ang pangalan ng kanilang lolo. Ito yung madalas na makikita natin sa mga Arabo, na kung saan ay sa isang tribo halimbawa ay itinatawag na sa kanila ay yung pangalan ng pinaka-lolo nila, so yun na ang itinatawag sa kanila. At itong mga taong ito, katulad ng banggit natin, ay sila ay naninirahan sa pagitan ng Medina at ng Sham.
sa pagitan ng Medina at ng Sham, at sila rin ay mga namumuhay sa mga puntok na kanilang ginagawa na mula sa bato. Pagkatapos ay sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa fir'auna dhil autad, at si Fir'aun, ito yung katunggali ni Musa alayhis salam, o di kalaban ni Musa alayhis salam sa kanyang panahon, ay nagmamay-ari ng mga talasok na kanyang ginagamit sa pagpataw ng parusa. So ito yung kanyang isa sa mga nababanggit ng ating mga ulama, na ang tinatawag dito na al-autad ay ito yung mga talasok, no? Ito yung mga talasok, at ito ay tinutukoy dito ay ito yung ginagamit ni Fir'aun sa kanyang mga pagpaparusa sa mga tao na sumusuway sa kanya. So ito si Fir'aun ay siya ang hari ng Egypt. Siya ang hari ng Egypt, at sinasabi nila na itong pangalang Fir'aun ay ito ay hindi ito ang tunay niyang pangalan, kundi ang tawag lamang sa hari nila. Kung halimbawa sa English ay king, no? Sa Arabic halimbawa ay Malik. So sa Egypt sa mga panahon na yon, sinasabi nila na ang pangalan ng tawag sa hari nila ay Fir'aun. Tawag sa kanilang hari ay Fir'aun. At siya rin ay hindi lingid sa ating kaalaman kung paano siya ay Malis po, nawala po kasi yung boses ninyo ng matagal. Pwede pong humina po yung boses ninyo, sorry po. Kailan ito? Hindi ko napansin. Sa anong ayat tayo na hindi mo narinig? Doon po sa last, bago po yung nag-change kayo ng slide. Sa Fir'aun? Opo. Okay. Dito sa aya na ito, sinabi ng Allah, wa Fir'auna dhil autad, ay si Fir'aun na nagmamay-ari ng mga talasok, no? Si Fir'aun ay ito yung kalaban ni Musa alayhis salam sa kanyang panahon, na kung saan ay sa mga panahon na yun ay kanyang masyado niyang ibinaba yung mga tao na kanyang nasasakupan. Masyado niya silang inalipin, no? Yes, masyado nang inalipin yung mga tao na tinatawag ng mga Israel. Ang sambayan ng Israel, si Fir'aun ay pinamumunuan niya ang mga Israel, at masyado niya silang inalipin doon sa Egypto. Subhanallah, ang mga Israel ay talagang hindi nila ito naaalala, no? Ito kung paano sila ay inalipin ni Fir'aun, pagkatapos ay sila ay tinulungan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ni Musa alayhis salam upang sila ay makawala sa alipin ni Fir'aun. So ito si Fir'aun ay sa kanyang panahon ay pinapatay niya ang mga kalalakihan, at ang tinitira niya ay ang mga kababaihan. May mga ulama sinasabi nila ay kung bakit niya pinapatay ang mga kalalakihan sa kanyang panahon, itong si Fir'aun, ay dahil doon sa meron siyang anong tawag dito, yung manghuhula, no? Meron siyang manghuhula, at kanyang sinabi na merong ay papanganak lalaki na siya ang magiging dahilan upang ikaw ay matumba o di kayo mawala sa iyong pagiging hari. So dahil dito ay pinapatay niya ang lahat ng mga kalalakihan na ipinapanganak, at ang tinitira niya ay ang mga binubuhay niya, ang mga kababaihan. At meron ding mga nagsabi na kung bakit niya pinagpapatay ang mga kalalakihan at binubuhay ang mga kababaihan ay upang manatili itong mga taong ito na kanyang pinamumunuan na Israel, ay manatili na sila ay kanyang inaalipin, no? Bakit? Dahil natitira ang mga kababaihan, so mananatili silang mahihina dahil walang mga kalalakihan na magtatanggol
So itong dalawa na bagay na nabanggit ng ating mga ulama at walang problema na ito ay parehas, na ito ay dahilan, no? Ito ay dahilan kung bakit ito ay ginagawa ni Firaun. Bagaman mas malakas yung mga nagsasabi na pinapatay niya ito dahil dahil dun sa sinabi ng kanyang manghuhula, no? Dahil subhanallah, kumbaga ito ay isang nagtuturo sa atin kung paano tayo ay magtiwala ng buo at ganap sa Allah subhanahu wa ta'ala, no? Sa panahon na yun ay pinapatay niya ang mga kalalakihan ng bagong silang, mga sanggol na kalalakihan na bagong silang. Ay subhanallah, si Musa alayhi salam ay doon mismo sa kanyang pader, no? Namuhay sa palasyo mismo ni Firaun, namuhay si Musa alayhi salam. Subhanallah. Yung nangangulugan kung paano ay tayo ay ganap at buo na magtiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil lahat naman ito ay itinadhana ng Allah subhanahu wa ta'ala. Paano ang Allah subhanahu wa ta'ala, katulad ng binanggit niya sa suratul Qasas, no, na iniutos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang ina, sa ina ni Musa alayhi salam, na itapo niya sa dagat, doon niya ilagay sa dagat si Musa alayhi salam. At alam natin, ayun ay sanggol pa lamang si Musa alayhi salam, at alam natin na higit na mas delikado yun kay Musa alayhi salam, na doon mo siya ilalagay sa sa dagat, ilog. So walang pag-aalilangan na higit na nakakabahala yun, no? Nakakatakot yun. Subhanallah, pero subalit ang lahat ng bagay ay nasa tangan, no? Pagtatangan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ang nagmamanipula ng lahat ng mga ng bagay. At Dhil Autad, ito ay katulad ng nakikita nyo, ito ay palasok, at ito ay ginagamit ni Firaun bilang pangparusa sa mga tao na sumusuway sa kanya. So ito ang kanyang ginagamit, alladhina tagaw fil bilad. Alladhina tagaw fil bilad. Itong lahat ng mga nabanggit natin, yung Aad at saka Thamud at saka si Firaun, ang lahat ng ito, sila ay lumampas sa hangganan, sila ay nagmalabis, naging mapang-api ng dahil sa mga ipinagkaloob sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala, no, na biyaya sa kanila ng subhanahu wa ta'ala, subalit hindi sila naging mapagpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil ito ay kanilang ginamit sa kanilang mga sa kanilang pang-aapi sa mga tao. Masigit na sila ay nagmayabang, katulad halimbawa ni Firaun, na hanggang sa sinasabi, ana rabbukumul a'la, akong pinakamataas at kataas-taasan na inyong Panginoon. Sinabi niya, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, wala akong alam na para sa inyo na maliban sa akin na Panginoon, no? Hanggang sa minamalit pa niya si Musa alayhi salam, am ana khairum min hadha alladhi huwa mahin wala yakadu yubin. Sino ba ang higit na mas mainam, ako o itong binamalit niya si Musa alayhi salam, siya na mahin, ibig sabihin ay mababang klase na tao, mababang uri ng tao, wala yakadu yubin, at halos hindi makapagsalita ng maayos. At ito ay dahil sa sinasabi ng ating mga ulama kung bakit hindi nakapagsalita ng maayos si Musa alayhi salam, dahil nung siya ay sanggol pa lamang ay meron siyang kinagat na baga, no? Nagbabaga. So ito ay hinawakan niya at ito kanyang kinagat na naging dahilan kung bakit hindi siya nakapagsasalita ng maayos. Wallahu ta'ala a'lam. فأكثروا فيها الفساد. Sa kalupaan, ibig sabihin ay sa bawat alladhina taghaw fil bilad, ay sila nagbalabis, nagmayabang na pang-api sa mga tao na naninirahan sa kanilang mga sambayanan, no? Sa kanilang mga lugar, katulad na sa lugar ni Ad, siya ay nagmalabis ng api, katulad ni Thamud sa kanyang lugar, ganun din si Firaun. فأكثروا فيها الفساد, at napakarami ang kanilang mga nagawang pamiminsala sa kalupaan, sa kanilang lugar, no? Sa kanilang lugar. Ito ay yung pamiminsala ito ay maaari na yung sinasabi nila sa na pang ma'nawi o di kaya ay hissi. Ibig sabihin ay ma'nawi ay ibig sabihin parang spiritual, no? Hissi ibig sabihin ay
talagang totoo na nangyayari natin yung pinsala. Pinsala katulad halimbawa ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. So ibig sabihin, ito maaari ang tinutukoy dito na pamiminsala ay ang mga kasalanan na kanilang nagagawa at hindi literal na talagang naghahasik sila ng lagim. Ito yung unang nabanggit ng ating mga ulama, at may mga nagsasabi na pamiminsala ibig sabihin ay naghahasik sila ng mga kapinsalan, literal, no, naghahasik sila ng lagim. Itong ikalawa, no. At ito ay hindi ito nagkakasalungatan dahil ang talagang isang tao kapag siya ay sumobra sa pagsasagawa ng kasalanan, ang magiging resulta nito ay siya rin ay mamiminsala sa mga tao. Siya rin ay mamiminsala sa mga tao. So hindi ito nagkakasalungatan. Pagkatapos ay sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ay na kung kaya pinuksa sila ng iyong Panginoon ng matinding pagkapuksa. At ang ginamit dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung sab, ibig sabihin ay yung sab, yung pagbuhos, kung tawagin natin sa literal na, no, buhos, no, sabba, ibig sabihin ibinuhos. So nangangahulugan na ito ay nasa itaas. At nangangahulugan din ito na itong parusa sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala ay sinaklaw niya lahat itong mga taong ito, dahil siyempre nanggagaling ito sa taas. Halimbawa katulad ng ulan, kapag umulan, ang matatamaan niya na lugar ay talagang masasaklaw niya ito, no. So yun ang kung kaya't ginamit dito yung salitang sabba ay ginuhos. Una ay nangangahulugan na saklaw niya lahat ng mga taong ito, lahat sila ay pinarusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa ay nangangahulugan na ito ay tuloy-tuloy, sunod-sunod, dahil ganoon naman kapag yung pagbuhos ay talagang makikita mo na ito ay sunod-sunod. So ito yung sekreto ng paggamit dito sa salita na ito na sabba alaihim. At itong mga taong ito na pinarusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay binanggit ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, no, binanggit niya halimbawa ay katulad binanggit ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, itong parusa na binuhos niya rito sa mga taong ito. Sinabi niya, فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ, at hinggil sa sambayanan ni Thamud, sila ay winasak sa pamamagitan ng napakalakas na sigaw. Napakalakas na sigaw. Ito ay ating nabanggit dati, sa mga nakalipas. So ito yung ginamit sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah. At hinggil naman sa sambayanan ni 'Ad, sila ay winasak ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng isang malakas at napakalamig na hangin, no? Napakalamig na hangin. Sakharaha alayhim sab'a layali wa thamaniyata ayamin husuma. Ito ay parusa sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ito ay nanatili sa loob ng 7 gabi. 7 gabi at 8 araw. 7 gabi at 8 araw na magkakasunod. Husuma, ibig sabihin magkakasunod. So hindi tumigil sa loob ng 7 gabi at 8 araw yung parusa sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala, tuloy-tuloy. Fatara al-qawma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. At makikita mo na ang mga taong ito ay para bagang mga nakahandusay, no? Ay nakahandusay. Makikita mo na ang mga taong ito ay nakahandusay na para bagang mga palmera, mga dates na nagkasitumba. Subhanallah, ito ang parusa sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. At doon naman sa Fir'aun, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ. At siya'y aming hinablot at ang kanyang mga sundalo
at sila ay aming nilublob o di kaya ay nilublob ba? Nilunod, nilunod sa dagat, wahwa mulim, at siya ay karapat-dapat na managot, no, managot sa kanyang mga pinaggagawa ng mga kasalanan. Ang ating mga ulama ay itong mga nabanggit natin na itong mga lugar na ito, kung saan mga lugar na pinarusahan yung mga taong naninirahan dito ay pinarusahan silang lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ating mga ulama ay nagkaroon ng mga ilang pananaw kung pwede ba na pumunta sa mga lugar na ito. Nakikita natin ngayon na parang ginagawa minsan na parang tourist, no? Mga tao dito na pumapasok sa mga lugar na ito ay parang pag pumapasok sila doon ay namamangha sila, parang pinupuri pa nila yung mga ano. Ito ba ay tama? Ito ba ay tama? Hindi, no? Sapagkat ang propeta sallallahu alaihi wasallam nung siya ay dumaan dito sa lugar na ito, sa ano ba yun, yung sinabi natin na sa pagitan ng nadaanan niya ng lugar ni Saleh alaihi salam, yung sambayanan ni Ad. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsuot siya ng ano ba yun? Meron siyang nilagay sa kanyang ulo para bagang meron siyang iniiwasan nung siyang dumaan sa lugar na iyon, at siya ay nagmamadali. No, siya ay nagmamadali. Hindi siya huminto doon at tiningnan, mashallah, ang gaganda ng kanilang mga bahay, no? Kasi umukit sila sa mga mga bato, na mga bundok na mga bato. Yung kanilang iniukit nila doon, yung o di binubutas nila, doon sila naninirahan katulad ng mga tao ngayon. Pagka nakita nila ay pinupuri nila at ano. So subalit ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay hindi, no? Kaya nga sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulu ala haula'il qaum al-mu'adzabin illa an takunu bakin. Huwag kayong pumunta doon sa kanilang mga lugar ng mga taong ito na pinarusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, maliban na lamang kung kayo ay umiiyak. So huwag kang pupunta dito na parang mangha-mangha ka o di kayo masayang-masaya ka doon sa pagpunta mo doon sa mga lugar na yon. Ito ay pinagbawal ng propeta sallam. Ikaw ay pupunta doon na parang bagang ikaw ay umiiyak, no? Na kumukuha ka ng aral kung papaano sila, itong mga taong ito na pinagkalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng ganitong pambihirang lakas, biniyayaan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala, subalit hindi sila natuto, no? Hindi sila nanampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, at sila ay pinarusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bukrati abihim kung tawagin, ibig sabihin ay talagang lahat sila ay pinuksa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga sa propeta sallallahu alaihi wasallam, فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِنْ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ. Kung hindi nyo kaya na pumunta doon, na para bagang umiiyak kayo, kumukuha kayo ng aral sa nangyaring parusa sa kanila ng leksyon sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala, huwag kayong pumunta doon. Sinabi ng propeta sallam, baka mamaya ay yusibakum mithla ma asabahum, baka kayo ay tamaan katulad ng tumama sa kanila. So hindi pwede na kayo ay pumunta doon sa lugar na yun na parang may pagpupuri o di kaya ay bumibilib kayo sa kanilang mga nagawa. Pagkatapos ay sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna rabbaka labil mirsad. Inna rabbaka labil mirsad. Katotohanan ang iyong Panginoon ay nakamasid. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay siya ay ibig sabihin mutali'. Siya ay nakamasid sa atin, alam niya, batid niya at nakikita niya ang lahat ng mga nangyayari dito sa ibabaw ng lupa, lahat ng ating mga ginagawa. Sino man ang gumagawa ng kabutihan ay gagantimpalaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, at sino man ang gumagawa ng kasamaan, sila ay paparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Meron dito, kung mapapansin ninyo, no, lahat ng mga aya na ito, na dito sa sura na ito, kung mapapansin niyo, kung titingnan natin, sa sura na ito, Suratul Fajr, mapapansin ninyo, na laging, subhanallah, ang prophet, ang Allah subhanahu wa ta'ala, sa kanyang mga pangalan, ay tanging pangalan niya na Rab ang binanggit niya. Wala siyang ibang binanggit na pangalan. Mapapansin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala dito sa Suratul Fajr, sa lahat ng mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay tanging ang pangalang Rab ang kanyang binabanggit.
fa'ala rabbuka, no? Pangalan at tanging pangalan na Rabb ang binabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala siyang ibang binabanggit na bang pangalan. Hindi niya binanggit na Allah, Ar-Rahman, Al-Aziz, Al-Jabbar. Wala siyang ibang banggit na pangalan maliban dito sa salitang Rabb. Dahil ito, makikita natin na itong Rabb na binabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay iniuugnay niya sa Kaf, at ang tinutukoy dito sa Kaf ay ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito ay nangangahulugan ay Panginoon mo Muhammad. Nakikita mo ba ang ginawa ng iyong Panginoon at tinutukoy din ang kinakausap dito ng Allah subhanahu wa ta'ala si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay pagpapakita ng Allah subhanahu wa ta'ala sa propeta sallallahu alaihi wasallam na anuman ang gawin ng kanyang mga tao ng umma, halimbawa sa kanyang panahon, doon sa kanilang pagpapasinungaling sa kanila, yung pagsuway nila sa kanila, yung pagkalaban nila sa propeta sallallahu alaihi wasallam, ay parang ito ay mayroong pagpapatatag sa propeta sallallahu alaihi wasallam, dahil yung Rabb, ibig sabihin ng Rabb, katulad ng hindi lingis inyong kalam, ay pagpoprotekta ng Allah subhanahu wa ta'ala, pangangalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay kanyang iniugnay sa propeta sallallahu alaihi wasallam, nangangulugan na pagprotekta ng Allah, pangangalaga niya at pagtulong niya sa propeta sallallahu alaihi wasallam. So parabagang pinapatatag siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na itong mga taong ito na sumusuway sa iyo, hindi sumusunod sa iyo at kumakalaban sa iyo, ay kung anuman ang tumama sa mga nauna ng mga suwayil at hindi mananampalataya, ay ito rin ay kanilang makakamtan. Ito rin ay kanilang makakamtan at hindi rin sila makakawala sa parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit ito ay itong ganito na kung saan ay paraan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga naunang mga nilalang, mga naunang mga sambayanan, kung saan ang Allah subhanahu wala po ulit ang boses ninyo. Kanina pa po kami nag-call message. Manish po. Siguro po ay mahina yung aking internet, no, kaya nawawala ang boses ko. Salli ala nabi. Pero naka-record naman. Inshallah kapag ay lahat ng mga video natin pa sa Tauhid at saka ay lahat natin ipapasa, inshallah lahat. Ay hinintay lamang natin na ma-upload yung mga ilang mga video. Ito yung ang pagkakaiba natin, yung pagkakaiba ng umma na ito sa mga naunang umma. Yung mga naunang umma ay kapag sila ay nagkagawa ng kasalanan, ay on the spot mismo na sila na nabubuhay pa lamang dito sa mundo na ito, ay ipinapatikim, no, sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala yung kanyang parusa, yung kanyang galit. Ipinapakita na sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala habang sila ay nandito sa mundo. Subalit tayo, alhamdulillah, sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala at panalangin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tayo ay hindi parusahan dito sa mundo, ay ito ay kumbaga tayo ay nakaligtas sa ganyang pagpaparusa, no? Dahil ito ay kabilang sa panalangin ng propeta sallallahu alaihi wasallam na huwag tayong parusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo. So ngayon, tayo ito yung pinagkaiba natin, ang parusa natin ay naghihintay doon sa kabilang buhay. Doon tayo paparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit tayo ay maaari na tayo ay mawasak at ay mapinsala sa pamamagitan din natin ating mga sarili, no, kung saan tayo mismo na ay naglalaban-laban at nagpapatay-patayan, no. Yun ay isa yun sa yung mga nangyari. Halimbawa ay mismo tayo na mga tao, mga mananampalataya, tayo ay naglalaban-laban, nagpapatayan. Ito rin ay bunga mismo ng kasalanan na ating nagagawa, mga kasalanan na pagsuway natin nagagawa natin sa yung mga pagsuway natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dito nagtatapos ang ating talakayan hindi sa sura na ito. Inshallah ay dahil mahinang sa tuwing walang pasok no Saturday, ay hindi ko alam, kinokontrol siguro ng university yung internet. Ganito yung napapansin ko, sa tuwing Friday at saka Saturday ay mahina ang aming internet. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.